Good morning po. Yan, purihin po ang Panginoon mga kapatid sa isang magandang umaga, magandang araw na ating tinatamasa sa kanyang kabutihan sa atin. Hello. Wasan mo konti ng echo. Yan po no. So, napakabuti ng Diyos dahil sa kabila ng mga pangyayari sa mga buhay natin, no? Maraming mga pangyayari sa ating buhay, mga kaganapan, nagpapatuloy pa rin ng Diyos na maging tapat at mabuti. Opo. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Sa kaliwa, sa kanan, ayun. Maganda at mga gwapo ba yan? Ayan, siyempre. Palakpakan natin ang ating Panginoon, napakabuti ng Diyos. No? Purihin ng Diyos. Yan ang mga kapatid natin, yan ang tunay na kapamilya. No, amen, amen. Na talagang napaganda na magmimensahe kasama ko naman si Brother Noel ngayong umaga na ito. At siyempre kasama kayong lahat. No. Kanina umaga kasi, 1 oras kalahati yung sermon. Totoo po yun. No? Ngayon po, gagawin natin 30 minutes. Nandyan yung misis ko, nakaganon lagi. Oh. Ganon, ganon. Ayan po. So, para po di tayo tatagal, dire-diretso na po tayo mga kapatid sa ating mensahe sa araw na ito. Ito po'y open topic sa panahon ng Disyembre. Wala po tayong series kundi open topic. Kaya makikita natin ang salita ng Diyos ay mga paiba-iba. Ngayong Disyembre kasi, ngayong Disyembre ay panahon po ng mga bakasyonista. Marami pong mga mawawala sa atin, ibig sabihin pupunta sa mga bakasyon, no? Mapupunta sa iba't ibang lugar. Hindi po mawala na lilipas, kundi magbakasyon. Kaya po open topic tayo. Kaya minsan sa atin, mapunta sa ibang church, makapakinig ng ibang salita doon, sa iba't ibang lugar. Ganoon din po, mapakinggan din natin ang salita ng Panginoon. Kaya po, samahan po tayo ni Sister Jack sa umagang ito para po sa isang magandang mensahe nating mapakinggan. Sana po pakinggan natin ang mabuti mga kapatid. Alam kong medyo mahaba ito, hindi po pwedeng i-shortcut eh. No? Hindi pwedeng i-shortcut. Pero ngayon nga, kanina, pinagtingin ko kayo sa katabi ninyo, muli kayo tumingin sa kanan. Tanungin mo, bakit nandito ka? Papos po, Sister Jack. Sister Jack, ano po mano natin? Sa kaliwa po, bakit andito ka? Walang tao. Sa likod, sa harap. Bakit nandito ka? Ayun po. Gusto ko lang po kayo magsagutan. Sample po, ano pong sagot? Ano pong sagot na narinig? Bakit nandito ka? Praise God. Praise God. Ano pa po? Ano pa pong sagot na narinig mo sa katabi mo ngayon? Sa tanong na bakit nandito ka? Oh? Dahil nandito ka rin. No, ano pong sagot? Tama po yun. Dahil nandito ka rin. Dahil isa tayong pamilya ng Diyos. Pag nawala yung isa, magtataka tayo. Bakit nawala si ganito? Yun po, ang pamilya. Di ba po sa tahanan, pag kumakain tayo, ba't wala si Brian? Sana yun? No? Tatanungin mo kung asan yung kapamilya. Yun nga po, masasagot natin yan habang pinag-aralan natin sa umagang ito. Atin pong basahin ang unang talata na binigay sa atin ng Diyos. Sabi nito sa Isaiah chapter 43 verse 7, "Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed and made." O, sa Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ito po ay salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa bayan ng Israel. Called by the name of the Lord. Ang Israel po, nandyan po sa dulo ang word na El. Yan po ibig sabihin ng Elohim, pangalan ng Diyos. Ang Israel ay pangalan na binigay ng Diyos, so it is called by the name of God, yung bayan ng Israel. Sila po ay dapat magbigay kaluwalhatian, karangalan sa ating dakilang Diyos. At ganun din po sana tayo mga kapatid, bilang iglesia sa dako ng Tayabas. At marami pang mga katanungan. Patanong nga po ulit. Brother Noel, bakit
nga ba nandito ka at ako? Kasama na ako doon sa mundo. Ano ang purpose at ano ang plano ng buhay mo? Sumagi ba sa isip natin yung mga tanong na yan? Hindi, no? Hindi yata. Mukhang hindi yata. Hindi talaga minsan. Hindi minsan ay sagi sa isip natin kung bakit nga tayo nandito. Pagsilang natin kung ano nang inisip natin, bago pa tayo isinilang o ipinanganak, ay mayroon ng maraming plano ang mga magulang natin. No? Unang-una, saan ipanganak? Saan kayo pinanganak? Ako, sa banig lang eh. Tapos may mainit na tubig. Hilot-hilot lang. Tapos putulin yung puso mo ng gunting. Saan ipanganak? Anong ospital? Sosyal na ngayon, mga kapatid. No? Cesarean na. Mahal. Dati, tubig lang yung, wala namang gastos dati pag nanganak. Panglampi naman, yung lang ng harina, sako lang ng harina. Nilabhan. Katsa, no? Ngayon, sosyal na. Dapat makabili ka na ng ganito, busy-busy na yung bago pinanganak. Pagkatapos, yung pangalan ng bata, pag-uusapan ng mag-asawa, anong pangalan? Tapos, pagkatapos pinanganak, saan mag-aaral? Private ba yan o sa public? College ba yan elementary ba yan hanggang college? Ngayon po, hindi lang po elementary at college. Bago mag-elementary, ilang pag-aaral pa, mga teacher. Di ba po may 3, mayroon pa yung daycare. 3, no? Dati, elementary lang kami. Kaya masarap yung buhay namin. Na-exercise namin yung paglalaro. Di ba, Brother Noel, no? Pasensya, gagamitin ko talaga kita ngayong araw na ito. Halika nga sa harapan. Dito ka nga, bro. Bro, dito. Panahon ng kabataan namin ni Brother Silso, nakabawi. Kaya pa namin magpatakbo-takbo bago mag 7 years old. Tatambling-tambling, daming laro. Tagu-taguan. Naka-experience ba kayo nun mga millennials? Hindi, no? Mga millennials. Wala, di na na-experience yung mga ganong laro. Baril-barilan, suntok-suntukan. Di ba? Hawakan mo tainga mo. Sige nga, hawakan tainga mo. Ganyan si Brother Noel dati. Bully yan eh, joke lang. Kaya Silso ba? No? Na-experience natin yung totoong bata. Ngayon hindi. After 3 years old, nag-upisa ka ng mag-daycare. Daycare, tapos ano pa yun? Primary, tapos mayroong nursery. Aga-aga naman, pinag-aral. Ang haba-haba na nga ng buhay sa pag-aaral. Mga panahon namin na narinig ko doon, mga panahon namin. Kaya kasi po, masaya po. At na-exercise yung ating buhay. Pagkatapos doon, ano namang kursong kukuhanin? Ngayon, hindi lang ganun. Pinag-aralan yung maraming kurso bago ka pupunta sa totoong kurso. Ano ba yan? Daming pinag-aralan. At anong trabaho naman? Pag nagkatrabaho na, ano naman yung gagawin mo? Gusto mo maging ganito. Tapos hanggang mag-asawa. Kailangan talaga mag-asawa. Sayang yung trabaho mo. Kung wala naman mapupuntahan yung trabaho mo, no? Hanggang magkaanak, babalik pa ikot-ikot lang. Kaya sabi diyan, lahat ng nangyayari, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, yan ay may dahilan, mga kapatid. May dahilan yan mula sa ating Diyos. May purpose yan, mga kapatid, ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya po, sabi po sa Psalms chapter 139, verse 14, sabi rito ni Haring David, mga kapatid, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik o nakasulat sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. No? Ngayon, pag nagbuntis, tinitignan na, di ba po? Tinitignan na kung anong gender. Tinitignan, ano kayo ito, lalaki, babae. Pero nung unang panahon, alam niyo po kung paano malaman kung babae at lalaki? Po? Pag pangit yung mukha, lalaki yun. Pasensya na po Narinig ko lang po yun. Ibig sabihin, pag may nagbabagong, pag lumaki yung laki ng ilong mo, lalaki siguro yan. No?
Pag blooming, wow, babae yan. No? Tama, Brother Amboy, no? Pero gwapo paglabas, bro. Gwapo paglabas, kagaya natin, no? Ganon yun eh. Ngayon, hindi. Scientific, kailangan titingnan ng doktor. Oh, ano na ba, Dok? Kita na ba dyan? Oh, kita na. Ano, Dok? Lalaki. Excited si asawang lalaki. Kailangan, ito yung magpapatuloy sa aking lahi. Oh, ganon. Pag babae naman, excited si mother. Kasi marami siyang mga bibiling mga anik-anik, no? Doon pa lang sa kwarto niya, kulay pink na. Kasi babae lalabas, iba po sister, no? Alam mo na babaeng lalabas eh. Pinaghandaan mo na ng matindi. Si Lord, bago ka pa naman ginawa, alam na rin Lord kung ano yung gender mo. Huwag nating pangunahan si Lord. Mas alam niya kung ano ka paglabas. Nakalagay dyan, no? Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Tayo, di natin alam. Yun ang pagkakaiba natin sa Diyos. Hindi natin alam kung ilang taon tayo at anong haba ng ating buhay dito sa mundo. At nakasulat na rin sa libro ng Diyos kung ilan tayong taon o ano tayo, lalaki ba tayo, babae, sa kanyang mga likha. Sa mundo po, mayroon pong tatlong filosofiya o klaseng uri ng tao. Number one is tinatawag na survivalist. Ano yung survivalist? Napanood niyo yung The Survivor, di ba? No, The Survivor, yung parang isang game show na matira, matibay. Kung sino yung matibay, yun ang matira. Kung sino yung mas fit, mas kaya-aya, mas karapat-dapat, siya yung matira. Lahat yung iba na mga mahihina, tanggal yun, mga kapatid. Maraming tao na nagsasabi, the purpose of life is just to stay alive. Yun lang. Mabuhay lang, okay na yan. No? Hanggang mabuhay lang, okay na yan. Parang baboy. Ano yung purpose ng baboy? Oh. Itong message ko na po to, narinig ito ng iba. Kasi po gusto ko pong i-share. Gusto po nating i-share sa iba pa na mga kapatid, ano yung kahalagahan ng buhay, anong purpose ng buhay, at bakit nandito ka. Parang baboy, ang purpose ng baboy ay litsunin at mapasarapan tayo. Yan ang purpose niya. And that's glorify the Lord. Dahil nakakain tayo. Yan ang purpose niya. Yung iba naman, hedonist. Ano yung hedonist? Sabi niya, the purpose of life is pleasure. Dapat puro masaya. Yung tinatawag ni, ano yun, Broderick? YOLO? Ano yun? Ano yun? You only live once, kaya dapat masaya. Huwag malungkot. Huwag masyadong problemado. You only live once, dapat masaya ang buhay. Tama po yun. Tama din po yung stay alive. Tama din po yung the purpose of life is pleasure. Okay, kailangan na. Pero, may dahilan lahat yan, mga kapatid. Hindi yung angkinin mo, ito lang talaga ako. Dapat masaya lagi. Pagdating sa malungkot, wala na. Pangatlo is materialistic. Sabi ng ibang tao, life is all about the acquisition of things. Dapat makuha ko lahat yan. Dapat maging ganito ako. Dapat may bago akong cellphone, kung ano yung uso, ganito ako. Yung TV na kapitbahay namin, lalampasan ko yan. 32 inches lang yan. Sa amin, 100 inches. Pero ang kwarto nila, 1 by 1 lang. Laki siguro ng TV na ganito. Hindi man pwede yung malaking TV sa maliit na kwarto. Kamukha mo na, nandun na yung mukha mo sa TV. Tama-tama lang dapat. Gusto mong malampasan kapitbahay mo. No, gusto lahat maangkin. Yan ang kaisipan ng ibang tao. Kaya po maraming nagpapayaman. Kasi inisip nila, life is all about acquisition of things and power. Di nakasama dyan yung power. Dapat may power din, may kapangyarihan. No? Sabi dyan, some of us might measure the meaning of our life by how many things we own, we have. The problem with this is that the one who dies with the most toys, ano yun? Still dies. Di ba? Namatay pa rin. Kahit na naangkin mo lahat yung labu-labo, labubo, mahal pala yun, mamatay ka pa rin. Sinong mag-angkin na yung Sabi nga, yung labubo, ano na yun? Angel of, satanic angel na yun, no? The pet of Satan. Sabi lang na, di ko alam ano yan. Materialism
doesn't bring meaning. Walang kahulugan yan. Kaya sabi ng isang halimbawa sa atin sa Biblia, mayroon pong mga halimbawa sa Bible na binigay ang Diyos. Sino po ang father of faith? Sino po yung father of faith? Abraham. Sino po yung father of suffering? Job. Yan, galing. Nasagot na po natin yung ating tanong, bakit nandito ka? Pwede na po tayong umuwi. Si Job, sino naman yung father of wisdom and acquisition? Solomon. Ayan, ito na po. Ayan po, Sister Jack. Iyan po, si Haring Solomon. Anak po siya ni... kala ko si Aling Simang. Haring David. Siya yung Haring David. Na ang tatay niya is the man after God's own heart. Na malapit sa Diyos, si Haring David. Kaya magaling yung kanyang pagturo sa kanyang mga anak. Kanyang anak na si Haring Solomon. Sabi ni Solomon sa buhay niya, hihiling siya sa Diyos ng karunungan. Umiling siya sa Diyos ng karunungan, binigyan siya ng karunungan. At para ma-exercise sa unang pagkakataon yung kanyang karunungan, nagkaroon ng agad-agad problema sa kanyang paghahari. Ano yun? May dalawang babae, mayroong anak, may bata. Yung dalawang babae, nag-away kung sino yung tunay. Paano malaman yun? Hindi niyo malaman kung sa'yo talaga lumabas. So, para malaman, para mahusgahan ni Solomon ang ayon sa Diyos, anong ginawa niya? Humiram ng espada, pahiram mo ng espada dyan. Kinuha yung bata. Hahatiin na sana yung bata. Sabi niya, o sige, hatiin natin to. Sa'yo yung kaliwang paa, sa'yo naman yung kanang paa. Anong nangyari? Lumabas yung totoong nanay. Bakit? Kasi yung totoong nanay, dahil mahal niya ang anak niya, pinabayaan lang niya na bibigay sa maangkin ng iba. Dahil ang tunay na pagmamahal ng nanay, malalaman yan sa kanyang sa aruga, no? Okay, ako yung nanay. Okay lang, ibigay mo sa kanya yan. Kasi ayaw niya mapahamak yung mga anak niya. Yun ang totoong nanay, di ba po? Nakita natin, pating ibon, kahit umuulan, sinasakripisyo niya ang kanyang pakpak para matabunan lang ang ibon, mga inakay sa matinding unos at ulan. Yan ang pagmamahal. Kaya nalalaman ang wisdom ni Solomon sa pamamagitan nag-umpisa doon at kumalat ang kanyang karunungan. Pero lahat ng achievement ni Solomon, mga kapatid, na-achieve na niya lahat ng kanyang mga kailangan tanggapin sa buhay. Si Solomon po ang halimbawa ng wisdom at karangyaan. Tinanggap na niya lahat ng kayamanan, ng achievement sa buhay, ng trabaho, lahat na nagpagawa siya ng templo, nag-design siya ng templo, lahat na pwedeng tanggapin ng tao na kay Solomon na. At siya yung isang halimbawa natin patungkol sa mga bagay-bagay na pinaghirapan natin ngayon sa buhay natin. Si Solomon. Ang galing ng Diyos, no? Nagbigay siya ng halimbawa. Kasi po, masyado tayong problemado sa buhay natin ngayon. Ecclesiastes 1 and 2. Basahin nga po natin, mga kapatid, ng malakas na malakas. Parang may galit si Solomon, no? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, kasi tawag sa kanya, mga ngaral, teacher, evangelist, o ano pang tawag kay Haring Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Bakit po nasabi? Nung patanda na siya, lahat ng achievement pala niya, mga kapatid, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang tinanggap mula sa Diyos, ay tingin niya, wala ng kabuluhan. Sabi nga kanina, kahit na mayroon kang magandang laruan, mamatay ka pa rin. No, mga kapatid? Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. All under the heaven or under the sun ay may kapanahunan. Lahat ng sinisikatan ng araw ay may kapanahunan. Pupunta tayo, mga kapatid, sa time. Time to be born and time to die. Pupunta tayo sa time to be born. Mamaya na yung time to die. Pero bago yan, basahin natin yung paghihirap ni Haring Solomon. Sabi niya, people have to do a lot of hard work on this earth and it causes them to worry. Diba, masyado tayong abala sa buhay. Hirap na hirap tayo para makakain. Hirap-hirap tayo
para magkaroon ng mga bagay na dapat nating angkinin. But in the end, they have nothing. Lahat ng mga bagay na pinaghirapan natin, wala rin yan. Every day, their work causes their bodies to suffer. Diba, hirap na hirap tayo. Umaga pa lang, stress na stress ka na. Hindi ka pa nga nag-umpisa sa trabaho, Broderick, no? Mamaya, si Broderick naman. Papasok ka pa lang, stress ka na. Paano mo pa maipagpatuloy yung buong 8 oras na yung pagtatrabaho? At hindi lang yun, pati sa gabi. Nakalagay dyan, no? At night, their minds do not have any rest. All this is nothing and has no purpose. Kaya nga, simula talaga ng nalaman ko to, patay na yung cellphone ko pagdating ng gabi. Bahala kayo dyan. No? Bahala na si Broderick magtrabaho sa gabi. Now, ibig sabihin mga kapatid, nakita na ng Diyos, ni-remind na tayo, binigyan na tayo ng halimbawa na lahat ng ating ginagawa, kahit na tayo magtrabaho pa hanggang gabi, kahit na magtrabaho tayo kahit linggo, mapapagod pa rin tayo at lahat yan ay walang kabuluhan. No, ganun lang, no? Ganun lang kasimple. Sabi nga niya, mamatay pa rin naman kayo. Next po. Sabi dito, alamin natin ngayon ang purpose naman natin sa buhay. Ano ba yung purpose sa mga tinatangkilik natin? Lahat yan may purpose. Yung tinatanggap mo na sasakyan, o tinatanggap mo na profesyon, may purpose ang Diyos dyan. Kung mayroon kang kakayahan, may purpose ang Diyos dyan. Hindi ito nagamit ni Solomon. Kaya sabi niya sa huli, sayang. Pero bandang huli mga kapatid, sa chapter 12, nagturo pa rin siya, nag-share siya sa kanyang wisdom sa mga tao. Pero huli na. Kaya sabi niya, walang kabuluhan. Sayang, di ko nagamit. No, mga kapatid, sabi diyan, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand, that will prevail. Yun pa rin purpose ng Diyos ang dapat matupad at hindi ang purpose natin. Bata pa lang tayo, sabi nga natin, marami na tayong gusto eh. Ano yung gusto mo paglaki? Gusto ko po maging pulis. Gusto ko talaga maging pulis. Pero yung tatay ko, gusto ako maging teacher. Nag-engineer na lang ako. Para walang away, no? Walang kasimpleng buhay. Problemado ba yun? Gusto ko maging pulis kasi yung mga tiyuhin ko, sundalo at pulis. Gusto ko maging pulis din. Eh, yung tatay ko gustong teacher kasi yung pinsan niya teacher. Mag-engineer na nga lang ako. Oh, di sila nag-away. Wala kaming problema. Many are the plans in the minds of a man, pero ang Diyos pa rin. Halimbawa po, nakakita po tayo ng yung relo sa Broderick, no? Nakita ka ng relo. Ayun po, tingnan natin yung relo. Naglalakad ka sa disyerto, nakapulot ka ngayon ng relo. First time mo makita ng relo. No, napulot mo yung relo. Tapos tinitingnan mo, ano ba ito? Ano kaya to? No? Tinanong mo yung ano bang meron dyan sa disyerto? Tinanong mo yung cactus. Cactus, ano bang purpose ito? Di mo alam. Wala kang alam sa relo. First time mo nakakita sa relo eh. Ba't kaya ganito? May ikot-ikot. Tapos may relo na may kumpas, di ba? O, ba't umikot-ikot? Paano mo malaman ang purpose ng relo? Na first time mo siya nakita, di mo alam. Paano mo siya malaman kung anong purpose ng nakita mo? Ha? Babalik ka dun sa gumawa ng relo. No? Tanungin mo, sino yung gumawa ng relo at ano yung purpose? Tanungin mo, babalik ka sa creator o nag-design ng relo, o gumawa ng relo. Ganun din ang buhay natin. Hindi natin malalaman ang purpose ng buhay natin kung di natin tanungin doon sa nag-create sa atin. Babalik tayo sa Diyos lahat mga kapatid kasi may purpose siya. Tanungin natin ngayon, bakit nandito ka? Patanong nga po ulit para di tayo antukin. Oh. Kailangan po sumagot para po mayroon tayong participation. Bakit nandito ka? Kung di natin alam, tanongin natin sa Diyos. Kasi po, may purpose po ang Diyos sa iyo, kapatid. No? At mayroong mga ilang 5, kaya ito sa may ilang 5 na mga dahilan ng Diyos kung bakit nandito ka. At sana pakinggan natin ito mga kapatid. Number 1,
When God created us, He planned for His own pleasure and glory. The ultimate goal of the creations is to show that the glory of God. Everything created by God reflects His glory. We see it kahit na sa microscopic na pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki kagaya ng galaxy. Lahat yan ay nagbibigay glory at may purpose. Kaya kinikreate yan ng Diyos. Kahit yung iyong appendicitis. Ako wala ng appendicitis, tinanggal. Sabi nila wala daw purpose yung appendix. Mayroong purpose yun. Doon nga pumapasok yung yung bato sa kidney. Pag nasobrahan. No po, may purpose. Kahit na pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Sabi sa Genesis 1:28, And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan kasi nga perpekto ang kanyang pagkagawa. Sabi niya sa 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ating wangis. Sabi ng Diyos. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda at lahat ng gumagapang at mga ibon na gumagapang lumilipad sa hangin. Nung sinabi niya, nalalangin natin ang tao, sabi niya, Be fruitful and multiply. Ito lang dapat mga kapatid yung ating purpose. Ito lang dapat yung ginagawa natin. Mag-alaga ng isda, ng mga ibon, ng mga hayop. Dapat sumasakay tayo ngayon sa tigre. Anong gusto mong hayop? Hayop. Anong gusto mong pet? Hayop. Gusto mo tigre, leon? Dapat ganun lang sana yung kaya ating alagaan ngayon. Yung mga tigre, mga leon, sumasakay tayo sana tayo. Kaso ngayon hindi. Ikaw ngayon ang sasakyan ng leon, kakainin ka eh. Lalapain ka ng leon. Kasi nagkaroon ng problema doon sa creation, yung perfecto nagiging imperfecto. Nagkaroon ng imperfection. Lahat yon mga kapatid ay nangyari nung nagkasala si Adan at Eva. Pero dapat, tagapag-alaga lang tayo dapat ng isda eh. Napakasarap pang sana, pag-alagala sana tayo ngayon. Wala sanang problema sa buhay. Hindi sana tayo namumblema, wala tayong suliranin, wala tayong kapigatian. Pero nagkaroon ng imperfection, nagkaroon ng sumpa nung nagkasala si Adan at Eva. Pero lahat pa rin, mga kapatid, na nangyari sa buhay natin ngayon, nagpatuloy ang purpose ng Diyos. Dahil sa kanyang layunin, at malaman natin mamaya. Revelations 4:11, Worthy are you, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Lahat ng ginawa sa Diyos ng Diyos hanggang ngayon, patuloy na naglilikha ang Diyos, mga kapatid. Yan ay para sa kanyang glory, para sa kanyang honor, para sa kanyang power. Lahat yan para sa Diyos, hindi para sa atin. When anything in creation fulfills its purpose, it brings glory to God. Halimbawa, itong bubuyog na nakikita ninyo sa screen. Bubuyog, sino nakakita ng bubuyog? Ang bubuyog po, yan po yung gumagawa ng pulot na kinakain natin. Wala pong pulot o walang honey kung walang bubuyog. Kung mayroon kayong nakikita dyan sa bote at iba ang lasa, ibig sabihin yan, asukal at tubig lang yung pinaghalo. Hindi yan totoong pulot. Ang bubuyog po, ganito po yung purpose niya. Yung babae at yung lalaki, mga kapatid, magkaroon sila ng magmi-mate sila sa hangin. No? Magkaroon sila ng reproduction doon sa hangin. Paglipad ng queen, ng babae, hahabulin siya ng lalaki. Tawag diyan drone. Ang tawag sa lalaking bubuyog is drone. Ang trabaho niya, pag nag-mate na sila, after nila mag-mate, babagsak ang lalaki, patay. Ganun lang kasimple ang buhay niya. Wala pang 30 days mula siya pinanganak. No? Tandaan natin, ang purpose ng bubuyog, ang lalaki, pinakamaiksi ng buhay sa kanilang lahat kasi may worker, may queen, at may drone.
Si drone po, yan po yung ang purpose niya is to give reproduction, magpo-produce, magmi-mate sila. Pag nag-mate sila sa hangin, babagsak po siya at mamatay. Ganun lang kasimple ang buhay niya. Ganun lang kaiksi ang kanyang buhay. And it brings glory to God. Kasi ang sabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Yun ang alam ng mga hayop na yun, mga kapatid. Doon sa utos ng Diyos, doon sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply. Kaya yung mga hayop, patuloy sila. Nakita ka ba ng hayop? Nakita ka ba ng mga hayop na nangailangan ng cellphone? Wala, di ba? Lagi lang silang be fruitful and multiply. Dahil yun ang narinig nila sa sinabi ng Diyos sa Garden of Eden. Hindi nagbago ang kanilang purpose. Ang bubuyog, pag nagmeta sila, pagkatapos noon, mamatay. Tingnan natin yung purpose natin sa buhay natin ngayong mga kapatid. Kung na-achieve ba natin, nagawa ba natin yung purpose ng ating mga buhay na nagbibigay kaluguran, kaluwalhatian sa Diyos. Tingnan natin sa magitan ng mga bubuyog. Marami pang iba. No? Halimbawa, si John the Baptist, ano pong purpose ni John the Baptist kung bakit siya nabuhay? Ang sabi ng Diyos, mayroon isang lingkod na sisigaw sa ilang at sasabihin niya, repent and be baptized for the remission of sins. Yun lang yung trabaho niya. Pagkatapos niyang nagawa yun, dumating si Kristo, pinugutan siya ng ulo. Hindi nga natin alam kung nagkasawa siya, nagkakasasakyan siya, naging mayaman siya, wala na. Pagkatapos niyang sabihin yon sa unahan ni Kristo, tapos niya ang purpose ng buhay niya. Ganun lang kasimple ang buhay natin. Kaya sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Kahit na magiging 969 years old ka pa, wala pa rin kabuluhan. Wala eh. Kahit na sabihin mo 1 milyong taon ka na, mamatay ka pa rin. Walang eternity. No, mga kapatid? So, tandaan natin, mayroong purpose ang bawat isa atin, gaya ng mga ginagawa ng Diyos, mga nilikha, kasama tayo. At pag na-achieve natin ang purpose na yan, mag-glorify natin ang Creator natin. Number 2, we were formed for God's big family. Ang gusto ng Diyos, dahil nilikha niya ang lahat, sabi niya, no, be fruitful and multiply. Multiply, ibig sabihin, gusto niya magkaroon ng malaking pamilya ayon sa kanyang wangis at larawan. No, doon tayo babalik sa Genesis, sa creation. Sabi niya, be fruitful, magbunga kayo, at dumami, fill the earth. Yun lang yung purpose niya sa tao. Dapat malaking pamilya na ayon sa kanyang larawan at wangis. Yun lang yung sana yung gusto ng Diyos. Pero dahil nagkasala, nagpatuloy pa rin ang Diyos ng paraan upang may pagpatuloy yung plano niya na malaking pamilya. No, Ephesians 1:5, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. Ito pa rin ang nais niya through Jesus Christ, mga kapatid. Ngayon, ito ay sa pamamagitan ng iglesia, the called out believers mula sa kadiliman. Yan ang ibig sabihin ng iglesia. The called out believers. Mga tinawag mula sa kadiliman. Kasi ang gusto ng Diyos, ibabalik yung malaking pamilya na plano niya sa atin. Ayon sa kanyang larawan at wangis. Pero ngayon, through Jesus Christ, kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Sa isang pamilya, ano bang meron sa isang pamilya? Totoong pamilya. Nandyan yung pagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapasanan ng mga bigatin sa buhay, nagbibigayan. Mga kapatid, yan po ang nais ng Diyos. Mga nagbibigayan, nagmamahalan tayo. Hindi tayo nagsasakmalan, nagsisiraan. Hindi yan, totoong kapamilya. Baka ibang pamilya yan na pumasok sa lugar natin. No? Sabi sa 1 John 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Sino po ba ang hindi anak ng Diyos? Taas po ng kamay. At iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sila po, ang makasanlibutan po, yung mga gumagawa ng kasalanan na wala pa sa Panginoon, sila, mga kapatid, ay hindi tinatawag na mga anak ng Diyos. Hindi pa sila anak ng Diyos. Magiging anak lang tayo ng Diyos sa John 1:12. Ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo
at sumampalataya sa Kanya, pinagkalooban na tawaging anak ng Diyos. Babalik tayo ngayon, babalik sa Diyos. Kanina, babalik sa Diyos, sa Creator. Ngayon, babalik tayo kay Kristo na Kanyang binigay sa buhay natin. Sunod po, we were shaped for serving God. Nung tayo ay nagkasala, nagkaroon ng imperfection sa Garden of Eden, gusto pa rin ng Diyos na habulin tayo para ibalik sa pamilya niya. Kaya sabi niya sa kanyang anak, anak, bumaba ka na. Bumaba ka na sa lupa. Bayaran mo na yung pagkakasala nila. Hindi nila kayang bayaran yan. Kahit na sila ay maging mabuti, kahit lumuhod pa yan sila mula sa gate papunta sa taas, hindi nila yan kakayanin. Hindi nila maabot ang aking kaluwalhatian. Bumaba si Kristo, binayaran ang ating kasalanan, ibinalik tayo sa kanyang pamilya bilang mga anak. Hindi na mga anak talaga. No? Yan po ang gusto ng Diyos. Kaya sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 10 hanggang 11, mga kapatid. Saan na ba tayo? 4 na po. Lumampas yata tayo. 3 pa lang pala. Sa pagmamadali ko tuloy. Lalaktawan natin punta ka sa 4. Pwede yan. Ano naman yan? Rumble naman yan. Punta sa 4. Punta ka sa 4. We were shaped for serving God, no? Sabi diyan, nung binibalik na tayo sa kanyang pamilya, dapat nandoon yung pagtutulungan. Sa pamilya niyo ba, sinong tagahugas ng plato? Sa amin, si Biin eh. Ikaw naghugas ng plato. Sino naglalaba? Basta ako, di ako maglaba. Ha? Yung washing? Nandun yung pagtutulungan. Sabi ito, God has given each person a gift. That gift is something He can do. No? Binigyan tayo ng mga kakayahan na magagawa natin. Each one should use his gift to help others in the family. In that way, you all make good use of the many blessings God has given you. Has God blessed you by knowing how to talk? Di ba lahat tayo pwedeng magsalita? Pero ang sabi niya, then, you should talk the words of God. Hindi chismis, kundi puro salita ng Diyos na nagbibigay pagpapatibay sa ating pananampalataya. Are you a helper? Helper, hindi yung yung katulong, yung nagtutulungan. Sabi niya din, you should help with the strength of God that has given you. Yung kakayahan natin, yung kalakasan natin, yung buhay natin, gagamitin natin sa pagtulong sa ating kapwa. Lalo't higit sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan ang ginagawa sa isang pamilya. Marami po tayong halimbawang napakagandang pamilya dito. Kung gaano po sila nagpapatibay sa bawat isa. And in all that you do, you should know, you should show that God is great through Jesus Christ. Lagi tayong bumabalik sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, kaya po, sa number 3, ito na yung number 3, babalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. We were created to become like Jesus Christ. Anong sabi sinong kausap ni Lord nung ginawa tayong tao? Sino nagsalita? The Father? No? God the Father? No? Sabi niya, let us make man in our image and likeness. Sinong kausap niya? Jesus Christ. In our image and our likeness. Kausap na Jesus Christ, dapat maging katulad natin. Katulad mo, anak. Yun yung nais ng Diyos, mga kapatid. Sa isang malaking pamilya, gusto niya na maging kaugali natin si Kristo. Hindi kaugali ng dyablo. Ano yung ugali ni Kristo? Mapagpakumbaba, mahabagin, mapagmahal, mabuti. Tunay na pag-ibig ang kanyang pinapakita na ibinigay niya ang kanyang buhay at kanyang buong pagkatao. Siya ay namatay sa ibabaw ng krus para tayo maligtas. Yan ang ugali ng Panginoong Jesucristo. At nakita niyo dyan, naging mabuti siyang halimbawa, hindi lang sa mga bagay na nasa kapangyarihan, kundi maging halimbawa kung paano tayo maglingkod. Siya mismo naghugas sa ating mga paa. Nagpakumbaba, hindi nagpatataasan. Sabi nga ni Solomon, lahat ng ma-achieve mo, it's useless kung hindi mo yan gagamitin para sa Panginoon. Anhin mo yung kotse. Kung pang sarili mo lang ang takbo, mga kapatid. Anhin mo yung profesyon, yung kayamanan, kung hindi mo gagamitin sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon, walang kabuluhan yan.
Hindi mo yan ginamit sa Lord eh. Walang kabuluhan talaga. Kaya nasabi talaga ni Solomon, walang kabuluhan lahat yung nagawa ko. Hindi ko naibigay sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya sabi niya mga kapatid, gamitin natin ang ating mga kakayahan at magiging katulad tayo ng ating Panginoon Jesucristo. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Lahat tayo, ibig sabihin ng natakluban, natalokbungan ng ating mga mukha ng kasalanan, ngayon natanggal na yon, nakikita na natin si Lord. Di ba sa Isaiah 59:1 and 2? Ang nagpapataklob, naghaharang sa mukha natin sa between sa Diyos at sa atin ay yung kasalanan. Ngayon, naalis na yon, nabayaran na yun ni Kristo. Kaya, kaya na nating tumawag sa Diyos, Abba, Father. Dumiri-diretso na tayo. And the Lord who is Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Habang tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at nagluluwalhati sa Kanya, nag-exercise tayo ng ating mga pag-ibig, ng ating pagmamahalan, pagtutulungan sa kapwa, na-exercise natin ang ugali ng ating Panginoon Jesucristo. Binigyan tayo ng halimbawa. Kanina tinatanong ko kayo, sinong Father of Faith? Sino yung Father of Suffering? Sino yung Father of Wisdom? Nagbigay ang Diyos. Ngayon, binigay si Kristo ng perpektong halimbawa para maging katulad tayo sa ating Panginoong Diyos. Wala tayong makikitang mali sa ating Panginoon sa Kristo. Sila Abraham, sila Job, may makikita pa tayong mali. Mayroon silang kahinaan, pero si Kristo isang perpekto. Kaya sabi ng Diyos, let us make man in our image and likeness. Kasi gusto ng Diyos nga parehas talaga tayo. Kaya sabi niya sa Romans 8:29, sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Tandaan na ito medyo mayroong ditong mayroong pinag-uusapan dito ng iba. Ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya. Pinili, sabi ng iba, di pinili pala ako, ikaw hindi pinili. Upang maging katulad ng Kanyang anak. Ayan, kailangan maging katulad ng Kanyang anak. Babalik ulit tayo kay Christ. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng mga magkakapatid. Bukod sa tayo mga anak ng Diyos, kapatid natin si Kristo at siya ang panganay. So, next po, Sister Jack, sana tayo. Number 5 na. Nawala na tuloy si Sister Jack. Ayan. Sabi po rito sa panglima, mga kapatid, we were made for the mission of God. Sa panglima. Nung naging katulad na tayo ni Kristo, handang-handa na rin po tayo sa misyon na Kanyang ibinigay sa atin. Paano po lumalawak ang pamilya? Nagre-reproduce, di ba? Mayroong reproduction. Kaya nga, pag nag-asawa ka, alamin mo kung ilang gusto mong anak. Ang sabi ng ating kapatid, 12 pa raw, kaya pa raw niya 12. Kaya talaga yon. 12 kasi isang January, February, nagplano ng malaking pamilya. Pero di mangyayari yon kung kailangan mo na mag-asawa. Mayroong reproduction so that the family will become big. Ngayon, sa igloob ng iglesia, paano lumalaki ang iglesia? Kailangan tayo na mag-reproduce. Sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na binigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. All of this is for your benefit. And as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving and God will receive more and more glory. As God's grace reaches, ano yung God's grace? Yung ating Panginoon Kristo, yung ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, habang ito'y nakarating sa maraming tao, lumalawak at lumalawak yung pamilya ng Diyos. Maabot at maabot yung maraming mahal ng Diyos na di pa natin nakasama ngayon. Huwag nating sarilinin yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Madamo tayo ang tawag doon. Madamo. Gusto niyo tayo lang? Ayaw ng Diyos noon. Gusto niya mas malawak pa sana. Malaki sanang pamilya.
Kaya yung kapitbahay natin ngayon, na hindi pa mananampalataya, yung kaibigan, yung katrabaho natin, share natin. Yun ang nais, yun ang misyon ng bakit tayo tinawag. Bakit tayo pinagkalooban ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, chapter 2 verse 9 po yan, but you are the chosen race. Tayo, the king's priest, mga saserdote ng Diyos, ng hari, holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God. Yan ang purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos, kung bakit nandito tayo ngayon, bakit nandito ka? To proclaim the wonderful acts of God, including the grace of God, Jesus Christ. Yan ang purpose kung bakit nandito ka. To proclaim the wonderful acts of God. I-share natin sa ating kapitbahay. Paano malalaman ng ating kapitbahay na tayo ay isang mabuting tao? Paglabas mo, nakasimangot ka. Paglabas mo, nagsisigaw-sigaw ka. Hindi malalaman ang tunay nating pagkatao kung di natin ito in-exercise sa ating kapwa. Hindi natin pinapakita sa ibang tao. Pinapakita natin ang ating kabutihan na anak tayo ng Diyos para lumawak at sila naman ay magpupuri sa Diyos. Kasi po mga kapatid, yung buhay natin napakaiksi lang. Kaya gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya po, sana po maintindihan natin mabuti ito mga kapatid. Kasi minsan, bigla na lang tayong mawawala sa sanlibutan ito. Hindi po natin yan ma-expect. Sabi nga natin, the Lord knows when is your time. Kagaya po ng bubuyog, alam ng Diyos kung kailan siya mamamatay. Kaya pipilitin niyang mahabol yung queen na nabubuyog para ma-achieve lang niya, na magawa lang niya yung purpose niya na mag-mate sila. Pag natapos yun, mamatay siya, it glorifies God. Kaya, siguro kung mabilis yung bubuyog, habulin niya yun. Ikaw sumusuot pa sa mga sabi ng babaeng buhay, habulin mo ako. Di ba gano'n? Sino yung gano'n naglalaro dati, no? Habulin mo ako, sige. Tao. Di ba po? Wag, kawawa na eh. No? Yun ang purpose ng isang bubuyog. Ma-achieve lang niya. Kaya po tayo mga kapatid, sana po ma-achieve natin ang purpose natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong po, sa sunod na slide ng ating kapatid na Jack, bakit andito ka? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo kapatid. Pasabi nga po sa iyong kapatid, patapik nga po para baka inantok-antok. Tapikin mo ng malakas. Yan. Buhay pa yan, buhay. Dahil may plano ang Diyos, God has a perfect plan for you and me in eternity. Sabi sa Jeremiah 29, no? 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to welfare, to prosper you, and not for evil, to give you a future and a hope. Na-misquote po ito ng marami mga kapatid, no? Sabi nila, hindi. Sabi ng Diyos, magiging engineer ako. Okay na yon, yan ang plano ng Diyos sa akin. Tama po yon. Pero iba yung itinutukoy ng Diyos dito sa future. Hindi po yung maging engineer ka, tapos na, mamatay ka na. Ang future na sinasabi ng Diyos dito, declares the Lord, is the future in eternity. Sabi niya, for your welfare, hindi para sa evil. Ang future na yan is about eternity. Hindi yung maging engineer ka. Tama naman po yun. Wala mang problema. Wala naman sinasabi ang Diyos, huwag kang magtrabaho. Sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng pangailangan mo, unahin mo ako. Pero ang sinasabi niyang future dyan, kaya nga may forever dun eh. Kasi eternity. Dito sa walang forever. Ang forever na sa eternity, sa future. Kaya sabi ni Haring David, but the plans of the Lord stand firm forever. Kasi nga, pang forever yung inisip ng Diyos. Sa atin kasi, pang dito lang sa lupa eh. Pero ang purpose ng Diyos sa kanyang puso ay magtatagumpayan kahit anong generation pa yan. Ang atin lang mga kapatid, malaman natin ano yung purpose. Kaya si Haring Solomon, huli na niya nalaman ano yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Kasi busy siya sa kaka-achieve eh. Hindi na siguro siya sumamba, hindi na siya nanalangin, hindi siya nagbabasa. Busy na siya sa kapagpapayaman. Nung tumanda na siya, sabi niya,
Next slide po. Hindi ako galit, Sister Jack, ha? Ano ko lang. This is the end of the matter. Pero matanda na siya, mga kapatid. Wala nang chance. Pero nagturo pa rin siya ng huli. All has been heard. Sinabi na niyang lahat. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan po ang totoong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Pero huli na si Solomon. Pero at least nagkaparoon pa siya ng chance na maipahayag ang lahat ng ito para sa ating kabutihan, para matuto tayo. For God will bring every work into judgment with every hidden things, whether it is good or whether it is evil. Lahat ng ating ginagawa ay sinabi ng Diyos kay Solomon, lahat yan ay huhusgahan natin. Magkakaalaman tayo sa huli. Kung ikaw ba ay sumunod sa Diyos o hindi. Yan bang na-achieve mo sa iyong sarili? Ano bang naging ka? Ano ka ba? Matagumpay na TikToker. Alala ko sagot ni Mikmik nung nakaraan. Ano kung gusto mo maging? Sabi ni Mikmik, TikToker. Oo, wala problema. Yan ang yun ngayon eh. Yun yung trending ngayon. Magkakaroon ka ng kayamanan dahil sa pagbablog o paraan sa pagkumikita. Pero kung itong lahat ng ito natanggap natin, hindi natin sinama si Lord, sabi ni Solomon, walang kabuluhan yan. Mamatay ka rin. Pero kung lahat yan, sabi sa Colossus chapter 3, do all things for the glory of God. In everything you do it for the glory of God. Lahat na yung gagawan, yung pag-inom mo kahit iinom ka lang ng tubig, nag-glorify ang Diyos dyan. Bakit? Nakakainom ka eh. Yung pang-amoy mo, kanina, nung pumasok kami, nangangamoy yung pritong isda eh. Amoy na amoy talaga. At least nakakaamoy ka pa. Kung wala ka ng pang-amoy, wala ka pa rin panlasa. No? Kaya sabi ng Panginoon, paghandaan po natin ang dalawang oras ng ating buhay. Time to be born at ngayon naman po, time to die. Ano yung time to die? Paghandaan po natin ang ating susunod na buhay sa future na sinasabi ng Diyos pagkatapos ng ating pansamantalang kamatayan sa lupa. Ito po yung totoo eh. Yung iba takot mag-usapan yung kamatayan. Ito yung totoo. Kaya sabi ni Solomon, under the heaven, under the sun, there is time to be born and time to die. Masyado tayong focus, aligaga sa time to be born. Pero yung time to die, natin pinag-usapan. Sabi ng Panginoon, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. May paghuhukom pagdating sa huli. Ano yun? Sabi sa Ecclesiastes 12:7-8, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok, ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Yan po yung Tagalog sa ating nabasa sa screen. Your body came from the earth, and when you die, it will return to earth. Yung katawan natin, magiging alikabok lang yan dahil galing sa alabok yan. Kaya sabi niya, wala talagang kabuluhan, no? Babalik din tayo dun eh. Wala ka pa tayong madala. Kahit na marami kang kayamanan dyan, pagkamatay mo, di mo pwedeng isiksik sa kabaong mo yan. Kasi di mo madadala yan, mga kapatid. Kahit na yung pustiso mo na kulay gold. Di ba uso dati yun? Pustiso ng gold. Pag namatay ka, kukunin na ng magnanakaw yan. Aabangan ito may ginto tong ngipin abangan ko to. Ganun po nangyari kaya may mga nagnanakaw sa libingan. Hinahabol yung kayamanan mo. Kaya lahat yan may husga at ito po yung husga. Ang pupuntahan natin sa Judgment Day. Saan po? Saan yung picture? May dalawang pupuntahan ang tao sa walang hanggan. Walang hanggan pa rin after we die. That choice is yours. Ano ba yan? Ano ba yung kaliwa dito? Ayan, sa kaliwa, patingin nga po sa katabi natin kung ano yung mukha. Joke-joke lang po ito, no? Para nantok na kayo eh. Tapos 12:30 pa lang, oh. Ayan, so, patingin nga po sa itsura.
Kasi nga kamukha ng kambing. Tingnan mo katabi mo kung kamukha ng kambing. Ay, hindi, tupa yan. Hindi, sa kabila, sa tupa. Ayan, kamukha ng tupa. Hindi kamukha ng kambing. Magtataka tayo pag may mukhang kambing dyan. Ha? No. Dalawa lang po ang pupuntahan natin after we die. And that is our future. No, kapatid, tandaan natin, ang pupuntahan natin, kung hindi tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kasama tayo, dapat masyado pang pangit eh. Masyadong pogi yung kambing mo. Oh, sige po, next po. Ano no? Eternal life, option number 1. Oh, parang ano, no? Who wants to be a millionaire? Eternal life in heaven for those who believe and accept Jesus Christ, John 3:16, will receive eternal life. Kasama si Kristo sa langit. Tito 3:7, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa magitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa kanya sa buhay na walang hanggan. Yan sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Option number 2, the choice is yours. Eternal punishment in hell for those who reject and refuse to continue and believe and accept Jesus Christ will receive eternal punishment nga lang. Kasama ang diablo sa impyerno. Yan po yung dalawang katotohanan kung saan tayo pupunta pagkatapos ating mamatay. Punishing those who don't know God and to those who don't obey. Kahit na tayo nakatanggap na ng biyaya, kung hindi naman tayo nagpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon, paparusahan tayo. Who will pay the penalty, eternal destruction o punishment from the face of the Lord and from the glory of His might. Yan po yung totoo, mga kapatid. Huwag po tayong matakot pag pinag-usapan ng impyerno. Dapat nga tayong nag-uusap lagi niyan para di tayo mapupunta doon eh. Para alam natin, ayoko pumunta doon sa impyerno, kaya ako sasamba ng sasamba. Next po, we encourage you to find your purpose at mamuhay na magkapagbibigay kaluhuran at kapurihan sa Diyos. Return to God and accept His free offer of salvation and reconciliation. Ang tanong, may tanong po ulit, Sister Jack. Basahin natin ang pinakamalakas. Kaya nandito ka. Willing ka ba na ibigay ang iyong buhay para sa kalooban ng Diyos? Amen po. Kaya nandito tayo, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Magpasalamat tayo, dakilang Diyos. Salamat po sa mga paalala mo sa amin, dakilang Diyos, na kami, Panginoon, ay may hangganan sa mundong ito. Nawa, Panginoon, lahat ng natanggap namin mula sa iyo, mga tinatangkilik, anuman yan, Panginoon, mga achievements sa buhay, sana po magamit namin ito para sa iyong kapurihan. Sana po, hindi ito walang kabuluhan, kundi may kabuluhan para sa kapurihan ng iyong panangalan. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito na amin naman pinapanalangin sa inyo, binigay mo sa amin at may purpose ito, dakilang Diyos. Sana po, magamit namin ito para po sa iyong kapurihan, dakilang Diyos, at sa ganon, makapagbigay kami, Panginoon, ng katuparan sa iyong mga plano sa aming mga buhay. Maraming po salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.